I'm one of the first to said na this is one of the most corrupt budget. At hindi lang to dahil sa, yung potential na ma-misuse ang pondo. Pero malinaw pa lang doon sa pagforma ng budget na ang na-prioritize ay yung interest ng mga politicians. For example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapalitan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Tinigil rin niya. Nung sinabi ko, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin yan na wag tumulong dyan. Tapos ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mahina na naman si Kuya Goods sa inyo, mga kasama. Parang hindi nyo tinatangkilik ang ating mga nilalabas na video. Yung mga upload videos natin, mukhang hindi nyo kinakalkal yung pangalan natin humihina na ba tayo sa inyo? At boss, ano naman ito? Pero bago natin simulan natin talakayan, ano ba meron dito? Castro nahimatay pagkatapos ng debate? Oo, talagang hihimatayin ka. Doon sa sinabi ni Senador Bato na dapat ikaw yung nakakulong. Kasi bakit? Ikaw yung convicted. Pasalamat ka na lang at naging representative ka at naging kongresista ka, medyo pinaniniwalaan ka pa ng iba. Kung hindi, pag natapos ang karir mo, itong Mayo, naku, baka arestuhin ka daw, sabi ni Aling Josepina rito. Isang like, isang share, all gusto po tayo, samahan nyo ng subscribe at i-share nyo yung video ikalat nyo sa inyong mga kamag-anak eto na. Bakit, anong nangyari? Bakit natamemi ka sa debate nyo? Nakakahiya naman, hindi mo kinaya at nautal-utal ka. Kasi naman, pag hindi alam, tigil na. Nagtataka tayo, bakit ikaw naimbitahan dyan? Hindi yung mga pambato. Eto nga, ipasok na natin si Chikadora. Tabangan natin Sa dulo, meron hong nagpapahayag. Pinapahapihaw niya yung pinsan niya. Sila mag-usap dito sa video na ito Yung pinsan niya napakalamero daw di umano. Ayun. Eto, pasok na natin. Chikadora, ano meron? Ay, anak ng bugi Anak ng tipaklong Hindi pala natin nailagay. Nagmamadali ka naman, Kuya Goods. Bakit ganyan ka? Masyado kang mabilis. Akala natin nalagay na natin yung slide natin. Hindi pa pala. Chikadora. Si Chikadora ba? Si Robin. Si Robin. Kaya naman pala hindi nagtuloy. Taka lang. Wait lang. Masyado kang nagmamadali. Ano ba meron niya? Pasok! Pinagtawanan ng netizens ang convicted na si komunistang Franz Castro dahil sa kanyang makeup na halos ilamay na. Kulang na lamang ang salamin at sisil. At hindi lang yan, halos mautal, mabulol at lumubog na lamang sa lupa. Totoo yan. Yan si Franz Castro nang makadebate niya si Senator Bato de la Rosa. Halos nga mabilaukan sa naging debate nila ni Senator Bato de la Rosa. Mainit ang naging debate sa tanong ng bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025 kagabi sa GMA7, kung saan kinumusta ni Senator Bato ang kaso ni Franz Castro at kinwestiyon kung bakit nananatiling malaya sa ACT Teachers Party List Representative Franz Castro.
sa kabila ng hatol ng korte laban sa kanya. Itinulak pa ni Franz Castro ang argumentong direktang sinabi at umamin mismo ang dating Pangulong Duterte na siya pumaslang ng tao at maging Senator Bato de la Rosa ay dapat daw managot. Dito nag-umpisa ang init ng diskusyon kung saan pinatamaan ni Senator Bato si Franz Castro. Aniya ni Senator Bato, "Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kasong hindi mo kami maliling. Kamusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano pong nangyari? Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun lang ang tanong ko." Pakisagot lang, kasi ang ordinaryong tao ang nagtatanong. Porke congresswoman ka, hindi ka nakulong, sila, paging mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Totoo yan. Halatang napilitan si Castro na depensahan ng kanyang sarili. Sabay itinatuwa ang kasong kinakaharap. Ngunit hindi ito pinalagpas si Senator Bato de la Rosa. Agad siyang bumelta upang ipakita na hindi simpleng rescue ang ginawa ni Castro, kundi isang kaso ng pang-aabuso sa bata na may hatol na sa korte. Katunayan niya ay heto ang video noon pa ni Franz Castro na siya ay nadakip ng otoridad kasama ang mga batang lumat. Ayan yung video na tinatanggi niya. Ito yung video na tinatanggi nung makapalang makeup na taga-bundok. At sinisi pa yung mga magulang. Nagsisinungaling daw yung mga magulang at paninirang puri lang daw. Kung hindi mo naman kayo may pagkakamali doon, bakit nyo naman kinaladkad sa bundok yung mga bata at hindi nyo pinaalam sa kanilang magulang? Ano ho ba ang tawag doon? Ano ba ang kaso doon? Di ba kidnapping daw di umano? Ano ba ang dapat ikaso sa inyo? Kaya nga convicted ka eh. Pero nagtataka pa rin tayo, bakit hanggang ngayon? Hanggang ngayon ito ay malayang-malaya. Pero may nagsabi, lalong-lalo na si Geraldine, Kuya Gus, malapit na yan. Dahil galit na ang ating kababayan na hindi na mananalo daw di umano yan sa Mayo. So ngayon, may pagkakataon ng arestuhin. Geraldine, saan mo nakuha yung balita mo na yan? Mukhang maganda yung pinagmumulan mong balita. Sana lang ha. Para naman matapos yung wala nang usap-usapan na nakalaya. Dapat usap-usapan, nakakulong. Sangayon ba kayo mga kasama na ito ay nakakulong na? Itabi sa comment section. Napakasimple lang yan. Yes! Sangayon kami. Dapat matagal nang nakulong yan. At hindi na nagsasalita yan. Yan ang bumibira kay BP Sara. Dapat siyang nakukulong. Ibig sabihin, dapat yan, wala nang boses yan. At yan din nagpapakontem kay BP Sara. Ay, kulong na yan. Madalian na. Naku, grabe. Type din sa comment section mga kasama. Para naman alam natin kung nakakasunod kayo sa ating mga video. Kasi nakakapagtaka, upload tayo ng upload. Gagaya kanina. In-uploadan natin ng maaga para maganda-ganda yung sunod nyo sa atin. Hindi tayo... Bakit ganon? Mukhang walang notification sa inyo. Hindi nyo nakita yung mga upload videos natin. Bossing! Anong paramdam mo dyan? Sana i-recommend tayo ni Bossing. Tuloy! Na hindi totoo na nangidnap ka ng bata. Kaya ka nga nahatulan ng korte dahil totoo at guilty. Tama. Heto nga ang ebidensya galit na galit ang mga magulang nila. Pero ikaw, nakaupo lang sa sulok, bait-baitan. Kaya't si Mr. Will Talker ay di napigilang magbigay ng comment at reaksyon sa pinapakalat ni Franz Castro sa telebisyon na hindi totoo na nanggidnap siya ng mga bata. Gayong nahatulan na siya ng totoo yan. Guilty. May video pa nga. Ang kapal ng mukha mo, Franz Castro, na tumakbo pa sa pagkasenador. Gawa-gawa pala ang mga kwento at kaso mo, Franz Castro. Guilty na nga ang hatol sa'yo. Convicted ka na. Ang kapal. Narito ang full video, panoorin natin. Nung siya, si President Duterte, ay umamin na
ay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. What? Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Tama. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Buti nga. Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, Tama. hindi ka nakulong. Andyan ka pa. Pag yung mga ordinaryong tao, Tatakbo kulong ka ka. pa. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po dahil wala siya sa tanong. No? At anong ginawa po natin na pagre-rescue? Saka lang ate, out of order, debate nga yan. Saka ang usapin dyan, debate nyo lang. Huwag mo isasama si Pangulong Duterte. O kayo lang, magtagisan kayo ng talino. Kasi ikaw, nautal ka. Saka bakit naman sobrang kapal ng makeup mo? Sabi ng isang nag-comment bakit salamin wala? Saka yung sisiw. Pero marami ho nag-comment. Bakit daw sobrang kapal? sobrang kapal ng makeup. Yung salamin daw nasa ala. Anak ng tipaklong nagalit Ito po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon. Merong mali kasi hindi mo pinagpaalam yung mga bata at gabi pa kayo umakyat ng bundok. Anong gagawin mo sa bundok? May nagsabi nga, galit na galit yung tatay. Dapat pinagpaalam nyo sa amin kung malinis ang intensyon nyo. Wala kaming kaalam-alam, dadalhin nyo yung anak namin sa bundok. O ano kasunod nun? Pahawakan nyo ng batuta. Pagkatapos ng ilang linggo, wala na. Dire-diretso na yan. Talaga naman, Ano bang rescue na pinagsasabi niya? Ay, yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Yan, tama. Ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan. Walang rescue na yan doon. In fact, konbiktado nga siya sa kaso Tama. There was no rescue. Tama. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Wala. Anong gawa-gawa? Convicted ka nga ang bubo mo naman. Imagine nyo mga lods, bakit ka mako-convict kung walang nagreklamo? Apaka-bobo at hindi napatunayan. Bakit ka mako-convict? Ginagawa mo pa kaming bobo, Franz Castro. Lulusot ka pa? Lulusot ka pa. Dapat nasa kulungan ka na. Yan! Tama! Tapos sabi niya, gawa-gawa lang daw yun. Ilan ang boboto para bukas arestuhin na to si Mount Apo. Sige, comment section At pag-usapan natin yung kaplastikan nung isang nagbida-bida sa rally. Nangamoy tuloy yung totoong kulay at nagsama-sama ang iba't ibang masyado ka nagmamadali, masyado kang pangambang government shutdown, katawa-tawa. Kahit kami hindi maniniwala, pero mas hindi kami maniniwala. Ito isang pahayag lang ito nila na yung sinusulong nila diyan hindi maganda para kay BP Sara. Kasi nadamay si BP Sara dito Ang sinusulong nila dito ay korupsyon. Wala namang kinurap si BP Sara Wala pa kayong napapatunayan. COA nga nagsalita na walang bahid korupsyon. Tapos dito malinaw sa malinaw yung Bicam report minapula di umano. Yan halata na. Tapos ang issue nyo tumbok sa administrasyon. Sinama nyo pa si BP Sara. Bakit? Ano talaga ang totoong kulay nyo? Sabi ni Aling Ledesma. Baka nagbabalat kayo. Hindi ko alam. Ito, pag sila nagpahayag, intindihin nyo mabuti. Kung ano yung mapipigap nyo mga paliwanag dito, bigyan nyo ng komento.
Kasi ako, dito sa sasabihin dito, hindi rin ho ako sang-ayon. Kasi dinamay nila eh. Impeach BP Sara, impeach BP Sara. Wow! Dinaig niyo pa yung milyon-milyon nagrally na INC na ayaw ma-impeach si BP Sara. Tapos kayo, ilan lang kayo dyan, impeach BP Sara, pinagsisigaw nyo. At tuloy na natin. Kayo na bahala humusga mga kasama. Nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa EDSA Shrine, People Power Monument at Liwasang Bonifacio upang ipotesta ang iba't ibang isyu sa pamahalaan ngayon. Isa sa mga panawagan ng mga ito ay ang agarang pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya suportado ang mga reklamo dahil wala naman itong maidudulot na maganda sa mamamayan. Ngunit paliwanag ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, dapat sumunod ang Kongreso sa konstitusyon at dinggin ang kanilang reklamo. Ako po ay isa sa mga first complainant at ang pagkaalam namin may proseso po yan na hindi nila pwedeng upuan ang isang legitimate complaint ng ordinaryong tao. At kaya po kami nagtataka kung bakit matagal na namin na-file, pasado na po yung panahon na dapat nilang hindi tignan, hindi pa rin na-endorse sa committee at least yung aming impeachment complaint. Nangako naman ng ilang kongresista na hindi nila tatalikuran ng kanilang mandatong aksyonan ng impeachment complaints laban kay VP Sara. But we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that through. To be honest, whether you're in favor or against the impeachment, Congress really has to act upon an impeachment complaint. So at the end of the day, we'll really check the merits of the case. Titimbangin namin, so to speak. Nais ring panagutin ng mga relihista si PBBM at House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y katiwalian sa pondo ng bayan. Nanawagan rin si dating Finance Undersecretary Shelo Magno sa Korte Suprema na tugunan ng mga inihain nilang reklamo. Kung gusto niyong panagutin kung sino yung magpinsan, sila lang. Huwag nyo nadamay si BP Sara. Nananahimik si BP Sara sa usapin na ito. Ang kurap, kilala nyo naman eh. Bakit nyo pasasali ang BP? Diba? Isip-isip din. Ngayon, imbis na bumaho ka sa kababayan natin, ala na. Sino ka? Sino ba yung may salamin na yan? Kilala nyo ba yan? Ngayon, hindi ko na kilala ka. Kala ko dati, sumang-ayon na yan eh. Kala ko dati kakampi. Ngayon, hindi pala. Isa palang balat kayo. Ang tawag doon, unyango daw. Sabi ni Rosemary. Unyango ba ang tawag doon? O balat kayo? Grabe, Gravity! Tula rito sa constitutionality o pagiging kasang-ayon sa saligang batas ng 2025 national budget. I'm one of the first to said na this is one of the most corrupt budget. At hindi lang to dahil sa, yung potential na ma-misuse ang pondo. Pero malinaw na malinaw pa lang doon sa pagforma ng budget na ang na-prioritize ay yung interest ng mga politicians instead na yung interest ng taong bayan. Ano bang sinasabi mo? Korupsyon? Sino ba korrupt? Marami kayo nakikita ang korap na sinasabi. Sino ba yung pinaka-korap? Halata mo na kung sino yung korap di ba? Bakit hindi sila ang tinumbok nyo? Sinama nyo pa yung hindi kasama sa problema. Di ba? At alam nyo naman, malakas pa rin ang mga Duterte kahit anong gawin nyo yung paninira. Bumabango ka nga dahil nakikisaw-saw kayo Di umano Kala namin, okay ka. Yung pala sumabay ka lang sa Agos. Ngayon, sinamahan mo ng hindi maganda, wala na. Laglag na tuloy. Wala tayong magagawa dyan. Talagang ang tingin na sa'yo uli ng tao ay pangit at basura na rin. Agaya ka ng mga bakulaw at mga dorobo. Hindi daw kayo naglalayo. Sabi nag-comment dito, Josephine Barrera. Ganun lang kasimple. Kaya, isip-isip din kung tama ba yung mga pinagsasabi nyo, kung ano ba yung gagawin yung hakbang. Gumawa kayo ng hakbang para doon sa mga taong nandodorobo sa kaban ng bayan. Oo. Gumawa kayo ng ingay parang issue para makilala. Mabigyan kayo ng atensyon. Kala namin, kasangga kayo, hindi pala Kaya anong tawag dyan? Natitos din ito ang sinabi ng Pangulo na maaaring magresulta sa government shutdown o tigil operasyon ng gobyerno kung papanigan ng Korte Suprema ang petisyon sa pagsasawalang bisa ng 2025 General Appropriations Act. That's ridiculous because he knows that if the budget is declared unconstitutional, then 2024 budget kicks in as a budget that will be effective. Kaya kasinungalingan yung sinasabi niya na mag-shutdown ng gobyerno. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na walang anumang untoward incident na nangyari sa mga kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila.
Ano naman yung usapan dito? Bakit binira niya yung pinsan niya? Hindi natin alam. Sila na ho magpapaliwanag sa inyo. Kasi, kung talagang totoo mga pinagsasabi nyo, para sa bayan ang paglalaban nyo. Para sa taong bayan ang kapakanan. Hindi sila na ho bahala magpakiwari kung ano yung dapat nilang pakiwari. Ano ba yung totoo sa hindi? Ano bang pagkakilala nyo dito? Sa makikita nyo dito? Ito, simulan na natin. How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mamaya, mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang saya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa hunot dulo, ako ay Marcos Siya pala malaking taya. Ano ba yung taya na yun? Hindi natin alam Ano kaya yung taya na yun? Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro lang. Pero ibig ko sabihin, Marami pala siyang pinariringgan. Tumbukin nyo ate! Para hindi kayo mahaluan ng, alam niyo yun, napapag-isipan ng alam niyo naman yan, di ba? Lagi kayong pinag-iisipan na kayo ay isang hinog na mango. Oo. Kaya nyo bang tanggapin nyo na ikaw ay isang mango fruits? Tumbukin mo kung sino pinariringgan mo at sino-sino silang gamit. for example, nung nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Tinigil rin niya. Nung sinabi ko, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi ko, inaaway, sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ng batas, ang konstitusyon. Ano yung kung minsan? Tinutumbok mo ba? Tumbukin mo na. Ito ba yung si Bakulaw? Tuloy. Yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe? Yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, ang kapatid ko, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na-warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige, anong hindi nga basehan? ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, kaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion. Kimbo, yari ka dito, Kimbolot. Ikaw ang main topic dito DPWH budget, one line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? VIP lang ang nakasulat So ang sinasabi itago natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, di ko alam. Bakit VIP? Kasi wala nang nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana nun? Tama ba yun? Di ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay, labas dito ang presidente. Walang problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura.
the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan, 1 minute lang, picture lang. Ganun lang, tapos na. Tapos na, nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun, picture? Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong, kasi sina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun, kasagsagan yun ng 6 na bagyo, inaasahan niya ng tao, nasan na? Naku, wala. Naku, talaga, nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo, hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na mong problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi na isasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat inilagay sa program which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na, dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko. Ito na, kung sino tinutumbok niyo dito, ay malamang si Pinsan. At yung babaeng taga Marikina. Kilala niyo si Kilimblot. Bakit naman kasi ganun? Pero dapat, kung ako dito kay Manang, birahin ko ng birahin yan. Noon sa hearing. Hindi ka naman Marcos eh. Ikaw taga Romblon, taga Leyte. Ano nga apelyido niyan? Bakulaw? Dapat ganoon. Pero mas maganda ito, Vice President Duterte pinag-iisipan tumakbo bilang Pangulo sa 2020. Hindi ho pinag-iisipan. Tatakbo talaga. Baka kasi sabihin nila, pinag-iisipan pa lang, meron na hong pahayag yan. Baka late ho kayo sa issue. Sa Japan ho nagsalita yan. Confirm na yun sa aming nakakaalam. Pero doon sa hindi nakakaalam, palaisipan sa inyo, ha? Pero kami, naniniwala kami, confirm na. Ito nga, bigyan natin ng isang magandang slide. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, tulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region. Hindi lang sa region, kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto. Kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Tama! Kalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Mga kasama narinig nyo naman yung pahayag ni BP Sara. Kinukonsider niya, pero kami alam na namin na talagang tatakbo si BP. Salamat at hindi tayo mawawala ng Duterte pa rin. Kasi alam naman natin, ang mga Duterte talaga ang nagbibigay pag-asa sa ating bayan. Kaya wag niyong kakalimutan ngayong Mayo ang partido na Tatay Digong at siyempre yung mga party list, lilinawin natin,
Duterte Party List, Panaw Party List, PP Party List, Sagip Party List at yung Party List ni Belica. At siyempre, yung partido ni Tatay Digong. Yun lang. Tapos na. Wala na tayong ibang pag-uusapan doon. At tanggalin nyo na ho yung isang doktor. Kasi pumunta sa kabilang kalye. Ang isang doktor na lang na iiwan natin ay si Doc Richard Mata. Kung hindi nyo ho alam, si Doc Richard Mata ay pamangkin niya ho si Senador Bongo. Baka hindi nyo ho po alam Pamangkin ni Doc Richard Mata, si Senador Bongo. Kaya may counterpart tayo sa malasakit. Buo ulit. Sa Doc, alam natin mananalo ka. At yung mga partido, siyempre si Senador Marcoleta hindi pa rin nawawala sa linyada. Lagi pa rin nasa unahan yan. Number 1. Kaya isip-isip doon sa mga alam na andyan pa rin na magdanakaw, ito na yung panahon nyo para matapon na yung mga bakulaw at mga durobo na umubo sa kaban ng bayan. Malapit na ho, ilang February, March, April, May. So, 3 buwan na lang ho, tapos na ang karir ng mga taga-bundok, mga bakulaw, at ang mga durobo. Papalitan na ng PDP line. Dahil yung PDP line, yung mga mananalong senador na nakaalyado kay Tatay Digong, iyan ho ang nagbibigay suporta kay BP Sara pagdating ng 2028. At siyempre, papalakasin yan, lalo na merong amba sa impeachment. Hindi pa rin nawawala yan kasi ngayon hindi siya lumusot. Paano pagkatapos ng eleksyon? Sa tulong ng mga senador na PDP line, pag nakalusot lahat yan, kahit isampa pa yan sa Kongreso, umusog sa Kongreso, sa Senado hindi na uurong yan. Kaya kampi-kampi tayo. Iboto natin yung PDP line. Huwag kayong magtatapyas. Lahat isolid natin. Except na lang doon sa isang doktor na nabanggit natin noong nakaraan na pumunta sa kabilang bakod na si Dr. Willie Ong. Huwag na ho natin isama kasi baka magiging sagaba lang yan pagdating ng panahon. Tama na. Doc Willie Ong, kung hindi ka pumunta sa kabila, lagi naman kitang ini-endorso sa channel ko. Kaso nakitaan kita ng hindi maganda dyan sa partido na yan, pasensya na ho. So susunod, baka sumanib ka sa mga Duterte, di endorso kita. Hanggang sa muli Bye-bye!